Ng ano, mensahe niyo tungkol po dito sa pagdalo niyo po, ano po yung pinaka-highlights ng message niyo po? Right. Lalong-lalo po sa kasalukuyan. Maraming salamat sa PDP Laban sa pag-imbita sa akin ngayon sa kanilang city meeting dito sa PDP Laban headquarters dito sa Muntinlupa. Ito si Attorney Harold Respicio. Magsasalita po ako bilang guest speaker at ako po ay magbibigay ng aking opinion tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Tama pa ba o mali na po ang nangyayari? Yun po ang tanong. Ngayong araw po na ito ay inanunsyo na ni Ombudsman na inelevate na nila sa Sandigan Bayan yung kanilang plunder case laban kay Senator Marcoleta, ang nangungunang oposisyon dito sa administrasyon ni BBM. Bigyan ko po kayo ng historical context. Noong 17th century, nung panahon ni King Charles I, ipinaaresto niya rin yung oposisyon doon sa parliament. Ano po ang nangyari sa England noon? Nagkaroon ng civil war at napugutan ng ulo si King Charles I. Hindi ko sinasabi na mapupugutan ng ulo ngayon si BBM. Okay, matibag, hindi yun kaso. Pero treading on dangerous grounds si BBM ng kanyang ginagawa. Dahil it is not necessary na ipaaresto niya si Senator Marcoleta. Bakit po hindi kinakailangan? Ang tanging interest lamang ni BBM ngayon ay hindi magpatuloy yung inquiry laban sa flood control scandal. Yun lamang ang interest niya. Hindi naman niya interest na i-undermine yung candidacy ni VP Sara sa 2028. Siya na rin ang nagsabi noong unang panahon na ayaw niya na magpatuloy yung impeachment ni VP Sara. Pero bakit niya pa rin ipinagpapatuloy yung kanyang pangiipit at pagpapatahimik sa oposisyon? Kasi po, as far as silencing the opposition is concerned, nasolve niya na po yun. Bakit po? Dahil po, yung majority ng Senate, ang power ng Senate, ay wala na po sa side ni Marcoleta. Kampi niya na po yung Senate at kampi niya na po ang House. At ang real danger lamang naman sa kanyang administrasyon ay kapag nagkaroon ng inquiry at investigation doon sa dalawang houses ng Congress, dahil yun lang naman yung may authoritative na magsalita laban sa korupsyon. Pero since napatahimik niya na yung opposition sa both houses, hindi na kailangan na patahimikin niya pa further si Marcoleta at ipakulong si Marcoleta. Ano ang purpose niya? Ang purpose niya ay para hindi makapag-cross-examine si Marcoleta sa impeachment ni VP Sara. Wow, BBM, I think that is ill-advised. That is ill-advised. Bakit? Wala kang personal interest dun eh. Naiintindihan ko na meron ka pang personal interest doon sa pagpapatahimik ng investigasyon laban sa flood control kasi involved ka, di ba? Kasi sa lahat ng investigasyon natin, ang lumabas, ikaw ang mastermind. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico, ikaw ang tinutuloy ni Romualdez, at yung sinasabi nating mga bodyguard ni Zaldico, ikaw ang tinuturo. Kaya naiintindihan ko kung patatahimikin mo yung investigasyon laban sa flood control. Pero para suportahan pa yung impeachment ni VP Sara Duterte, hindi ko maintindihan bakit patuloy mo pa rin iniipit yung mga sumusuporta kay VP Sara Duterte because it is against your interest. Bakit po? Number one, hindi ka tatakbo sa 2028. Pangalawa po, ano ang makukuha mong benefit niyan lalo na't alam mong nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Paano po masasabi na nasa side ni VP Sara ang sentimiento ng taong bayan? Pangatlong attempt nyo na po ito na i-undermine yung image ni VP Sara at pamilya Duterte. Ang una po, yung unang investigasyon pa noon, nung bago mag-eleksyon ng 2025, tinira nyo si VP Sara. Pangalawa ay yung recent House Committee hearing, Committee on Justice, at pangatlo itong impeachment trial. Hindi nyo ba napapansin na at every moment ay nawawala ang suporta ng taong bayan sa inyo? Inaamin ko po, nung unang pagkakataon before the 2025 elections, yung sentimiento ko nga personally ay wala naman akong kinakampihan sa national level. Pero nakita ko po yung totoong metal ni VP Sara Duterte dahil binigyan niyo siya ng napakarabing laban na patunayan ng tuloy ng taong bayan ang kalidad ng kanyang karakter. Kaya po ang lumabas ay kampi siya ng taong bayan. Tapos ang lumabas sa naratibo ng administrasyon ni BBM ay puro korupsyon. Doon po sa Committee on Justice, ginawa niyo ulit yung pag-undermine ng kanyang image. Kumampi ba sa inyo ang taong bayan? Hindi po. Napansin niyo po yan noong lumipat nga yung majority ng Senado papunta sa side ni VP Sara. Dahil marami sa kanila ang magre-re-eleksyon. At alam nila na ang susunod na power ay si VP Sara. At kapag hindi nila i-align ng mabuti ang kanilang interes, sila ang mapro-prosecute sa susunod. Kaya BBM, baka ikaw rin ang mapro-prosecute sa susunod. Kaya yun po ang nangyari. Ngayon po, uulitin yun ulit. Yung pagsira ng kanyang imahe. Sa pangatlong pagkakataon, sa tingin niyo po ba magiging epektibo pa rin? Hindi na po magiging epektibo. Bakit po? Kasi i-recycle nyo lang naman
yung original ninyong naratibo. Sa dalawang eksperimento ninyo na nauna, hindi na kinagat ng tao. Dahil yung mga witnesses na prinesenta ninyo ay sinungaling. Si Madriaga ay sinungaling. Alam po yan ng taong bayan. Yung painting na sinasabi, hindi naman siya may gawa. Hindi naman gawa ng scholar niya. At saka yung mga ebidensya na iprinesenta laban kay VP Sara Duterte ay illegal ang pagkakakuha. Ngayon po, yun pa rin ang gagawin nila ngayong impeachment. Sa tingin nyo po ba magiging kampi nyo pa rin ang taong bayan ngayong susunod? Hindi na po. Hindi po makikinabang ang administrasyong ito sa patuloy nilang pag-undermine kay VP Sara Duterte. Therefore, hindi necessary na tanggalin ang opposition dito sa impeachment trial at ipakulong si Marcoleta. Mas lalo na po at gagalitin niya ang Iglesia ni Cristo, napakaraming tao niyan. Kaya po iniisip ko, ill-advised on his part na gawin itong bagay na ito. It is against his interest. Kung meron man pong bumubulong sa kanyang tabi at nagsasabi na pabagsakin natin ang imahe ng buong pamilya Duterte dahil silang pinakamataas na tatakbo sa 2028. O sino ang alternatibo mo? Si Risa Ontiveros? Si Rafi Tulfo? O sino pa? Wala naman silang lakas. Si Risa Ontiveros sa mga probinsya gumagastos ngayon ng pera, naglalabas ng pera. Pero kilala ba siya ng normal na tao? Hindi po. Kaya kung ikaw po ay magtataya ng iyong kinabukasan, BBM, at para sa iyong safety na rin, mali po ang iyong ginagawa. Kaya wag mong i-overplay yung hand na ibinigay sa iyo ng kapalaran, BBM administrasyon, Jesus Crispin Remulla at Matibag. Okay na napatahimik nyo siguro yung opposition as far as Blue Ribbon Committee investigation is concerned. Kasi nagigets ko yun, self-preservation nyo yun. Pero wag masyadong malaki ang ulo, wag nyong sagarin ng masyado. Dahil po, ina-undermine nyo na ang demokrasya ng taong bayan. Yung pasensya ng taong bayan ay may limit lamang. Inuulit ko po ang nangyari kay Charles I noong 17th century. Dahil kinontra niya ang kanyang oposisyon, pinaaresto niya at pinakulong niya yung oposisyon niya sa kanyang parliament nung panahon na iyon. Wala na pong ibang pupuntahan pa ang taong bayan. Kaya hindi niya naiwasan na nagkaroon ng civil war at napugutan siya ng ulo. Ang sinasabi ko lang po kay BBM, for your sake, please tread carefully. Vice, anong nakikita nyo magiging malaking epekto kung nagtagumpay po yung administrasyon na ipakulong si Senator Marcoleta po? Ay, hindi ko po alam dahil hindi po ako manghuhula. Pero ang alam ko po ngayon, ang taong bayan po ay galit na galit. Hindi po sila satisfied sa performance ng administrasyong ito. Ang trabaho po ng executive ay paunlarin ang bawat Pilipino. Bigyan sila ng yaman at maginhawang buhay. Ano po ang inatupag ni BBM simula nung siya ay nakaupo? Ano po ang kanyang pangako noon? Babawiin niya ang pangalan ng kanyang pamilya. Dahil akala ng taong bayan, yung tatay mo noon siguro magaling sa pagpapatakbo ng ekonomiya, kaso nga lang nagnakaw, ito na yung chance mo. Since alam mo na you were advised fairly kung anong mali niyang ginawa, siguro hindi mo na uulitin. Pero inulit pa rin po ang pagnanakaw, and bagkus atupagin, yung ating ekonomiya, ang inaatupag ay kinakasuhan at pinapakulong ang kanyang mga kalaban. At kung sino-sinong kinakampihan na wala naman siyang interes. Buti sana kung maganda yung kanyang taya. Kinakampihan niya yung mga sinasabing so-called progressives. Meron pa silang champion? Kung titingnan niyo po ang history sa bawat laban, kailangan mo ng champion. Ang mentality ng taong bayan at psyche ng mga Pilipino, kailangan natin mag-side sa isang malakas na karakter at personalidad na mamuno sa atin. Pero sino po ang pinapresenta nilang champion? Hindi naman po kilala. So ang tanging ginagawa nyo lamang ay ina-undermine ninyo yung confidence ng mga Pilipino at mas lalo ninyong pinapalaki ang galit nila laban sa inyo. Last na lang po, Vice, mensahe nyo na lang po at panawagan sa ating mga kababayan na nanonood sa inyo ngayon. Mga kababayan, well, bantayan natin ang susunod na mangyayari dito sa ating bansa. Ang nakalinya po ay yung impeachment na magsisimula na sa Monday. So far, inaamin ko po, talunan talaga tayo. Bakit po talo? Kasi nasa kanila yung kapangyarihan. Talo tayo sa Senate. Gusto nating ilabas ang katotohanan. Mapanagot ang lahat ng nagkasala. Ilabas ang lahat ng impormasyon about sa flood control scandal. Napatahimik po nila, hindi po ba? Hindi na po tutuloy. So, talo po tayo doon. Kami na nagsasalita lamang na kumokontra laban sa korupsyon, kinakasuhan at pinapatahimik. O, talo ako in that respect. Pero kay VP Sara, papayag ba tayo na matalo? Dito sa laban ni VP Sara sa impeachment? Kasi kapag natalo po si VP Sara dito, may impeach siya. At perpetual disqualification, hindi na siya makakatakbo sa 2028 na undermine na ang ating demokrasya.
Buti sana kung maayos yung pagkakagamit nila ng impeachment mechanism sa ating konstitusyon para kahit paano i-regulate nila yung ating demokrasya. Pero hindi naman po tama ang kanilang pagkakagamit. Peke ang mga witness, hindi maganda ang pagkakakuha ng mga ebidensya, at sino yung mga alternative na gusto nilang ipresenta para mamuno ng bansang Pilipinas. Sila rin po ay nakatanggap ng mga maleta. So yan po ba ang paraan para ma-appease ninyo ang taong bayan? Hindi po. Thank you so much po. Kayo po may tanong? Ayan. Ayan. Bayan na naman si, si Vice. Vice,